pag-uusapan na natin mismo. Ito, mga ka-GP Natics, nakita ko lang kanina habang tayo po ay nag-iikot-ikot sa social media. Naku po, naalala ko tuloy yung paglipana or bigla ang pagdami, mga kababayan, ng mga Chinese o Chekwa dito sa Pilipinas. Kaya naman pala dumami bigla ang mga ito, mga kababayan, dahil sa mga siraulo na kagaya po ni Bato at ng Duterte administration. Kasi nga naman, mga kababayan, illegal ang pagpasok ng mga Chinese. Sila pala ang lumakad, sila ang gumawa ng paraan para maging legal. Ang problema, yung paggawa para maging legal ay tila illegal pa rin, mga kababayan, yung kanilang pamamaraan. Eto, panoorin natin. Alis ka muna dyan, Don. Dito ka muna. Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Pero sir, in general, ano pong gagawin niyo bilang senador Oo. kung mapasok po kayo dun sa problem ng illegal Chinese workers flooding the country, getting jobs of Filipinos? Well, illegal is illegal. Mhm. What? Illegal is illegal. Kung illegal, then dapat gawing legal. Di ba? Gawing legal. Gawing legal. Kung illegal, then illegal. Paano po yun? Ha? Ano po yun? Dapat kunin na lahat ng requirements. Ano mga requirements na dapat kailangan gawin para maging legal sila? Mga kababayan, narinig nyo yun. Dito sa pagpapaliwanag na to, sinasabi nila, Chinese illegal workers. Siyempre, Chinese illegal workers, mga kababayan, illegal yung kanilang pagpasok. Sabi ni Bato, ano bang magagawa natin dyan? Sabi naman ni Digong, pabayaan nyo yung mga Chinese na yan. Nagtatrabaho yung mga tao. So pag nagtatrabaho, kahit illegal, okay lang. Walang problema. Sa administrasyon ni Digong Duterte, mga kababayan, okay lang yun. Di ba? Nagpapalakas doon sa sa mga Chekwa Nagpapalakas kay Xi Jinping. Di ba? Ngayon, kung titingnan ninyo, mga kababayan, sabi ni Bato, wala tayong magagawa dyan. Kung illegal, gawan nating legal. Sabi niya ganon. Paano magiging legal? Gawin nating legal yung kanilang mga requirements, mga kababayan. Nakita naman natin. Yung mga Chinese dito, halos karamihan, majority ata ng mga pumasok ng panahon ni Digong Duterte, yung kanilang mga papel, sila ay nagmukhang legal. 'Di ba? Nagmukhang legal. Bakit, GP? Nagmukhang legal sa pamamagitan, mga kababayan, na sila po ay kumuha ng mga birth certificate na nagmukhang legit birth certificate. Bakit, GP? Look at Alice Guo. Hindi naman kasama si Alice Guo doon matagal na siya. Okay, nandun na tayo. Matagal na siya. Pero example ko lang, yung kanyang dokumento. Di ba? Yung dokumento niya, mga kababayan, alam natin na hindi naman Alice Guo ang tunay na pangalan ni Alice Guo. Mga ka-GP Natics. Pero, naging legal yung kanyang pananatili sa Pilipinas dahil kumuha ng panibagong birth certificate. Diba? Birth certificate, mga ka-GP Natics, legal yung birth certificate na yon, pero galing po ito sa ibang tao kaya naging illegal. Ganon ang mga nagiging pamamaraan nila. Marami nga po nasawata. Marami po ang natagpuan dyan sa Davao na mga birth certificate ng mga Pilipino na ipinapagamit sa mga Chinese para manatili sila dito sa Pilipinas. So sa makatuwid, mga kababayan, ang pamamaraan na ginawa ata di umano ng nakaraang administrasyon, mga kababayan, dahil alam nila na hindi na kayang magawan ng paraan yan para maging tawag dito yung papeles nila or sila po ay makakuha ng legal na mga dokumento, ay gumamit na lamang sila ng mga dokumento ng mga Pilipino para yung mga Chekwa na yan
ay maging legal dito. 'Di ba? Para magkaroon ng Filipino name, magkaroon ng passport, at kung ano-ano pa, mga kababayan. Kaya biglaan or biglang dami ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Ayan o, maliwanag yung pagkakasabi ni Bato. Pag illegal, anong gagawin natin? Gawin nating legal. Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Pero sir, in general, ano pong gagawin niyo bilang senador kung makapasok po kayo dun sa problem ng illegal Chinese workers Rika Galang. flooding the country, getting jobs of Filipinos? Well, illegal is illegal. Di ba? Illegal is illegal. Kung illegal, then dapat gawin legal. Mm. Di ba? Gawing legal. Gawin legal. Kung illegal, sa gawin legal. Paano po yun? Ha? Ano po yun? Eh, dapat kunin na lahat ng requirements. Kita nyo, dapat kunin lahat ng requirements. Ang problema kasi nung dagsaan, ang pagpasok, mga kababayan, ng mga Chinese dito para magtrabaho, ang nangyari niyan, tayo nga, nagpapadala tayo, mga ka-GPnatics, ng mga tao natin, mga OFW sa ibang bansa para magtrabaho kasi napakarami. Maliit yung kita dito, di ba? Pero, mga kababayan, nung pumasok po dito yung mga Chinese, mas malaki po ang nawala sa atin. Bakit kanyo? Syempre naging kaagaw na natin sila sa mga trabaho. Lalong-lalo na dun sa mga trabaho naman. Kasi marami rin mga Pilipino ang hindi kayang pumunta ng ibang bansa eh. 'Di ba? So sa halip na tayo dapat ang nandoon, mga kababayan, mga Chinese pa ang nagtatrabaho. At dahil puro Chinese ang nagtatrabaho dyan, mga ka-GPnatics, syempre, alam nyo na kung ano po ang dulot nito sa atin. 'Di ba? Alam nyo ang dulot niyan. At sa pagdami din ng Chinese, mga kababayan, dumami ang krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Samot-sari, kaliwat kanan na mga krimen ang nangyayari dito. Pati yung sugal, mga kababayan, ay pinagbabawal doon sa kanilang bansa. Dito dinala, pinayagan ni Digong Duterte. Anong sabi niya? Pabayaan nyo yan sila dito magtrabaho. Nung sinabi si Bato, pag ikaw nanalo, anong gagawin mo doon sa mga Chinese na yon? Kung legal, kung illegal, gawin nating legal. Pakuhanin natin ng mga requirements. Di ba dapat, mga kababayan, hindi ganon? Kapag ito, illegal alien, di ba? Dapat ang gawin natin dyan, i-deport ka agad. Huwag mo silang pag-stayin para makumpleto yung kanilang mga requirements. Kasi sa una pa lang, mali na yung pagpasok. So dapat, kung sila po ay mag-aayos ng requirements, i-deport mo muna, pabalikin mo muna sa bansa nila. Hindi yung, sige, pabayaan mo lang dyan, makumpleto yung kanilang requirements para maging legal. Mga kababayan, parang ang lumalabas sa akin yan, kinonsinti nyo talaga yung mga Chinese. Mas binigyan nyo sila ng pabor. Diba? Mas binigyan nyo ng pagkakataon kaysa mga kapwa nyo Pilipino. Naagawan na tayo ng pwesto sa mga trabaho na dapat Pilipino po ang yung manpower ay mga Pilipino naging Chinese na dahil sa mga pinagagawa ng mga to. Diba? Sabi ni Zoe, yung ginawa, ginawa nyong legal, pati pulburon po siya kayo, buwisit nakulo pati talbos ng dugo ko, kumukulo. Talbos ng dugo. Lalo na yung pogo, lumala ang krimen at sugal. Tama, di ba Sir Leo? Ryan Floriano, marunong ka pa sa gobyerno, di ikaw na lang gumawa kung gusto mo. Tanga, Ryan Floriano. Alam mo sa totoo lang, kakawala mo lang sa di ba? Kakawala mo lang sa koral. Hindi kasi ito, si Ryan Floriano, galing yan sa ban. Dito sa natin, pinakawalan ko lang kanina, ito may epal na naman. Bilang isang mamamayang Pilipino, wala ba tayong karapatan na tingnan kung ano yung pagkakamali nila? Alam niyo, ito nakakapagtaka sa inyo Maling-mali na yung ginawa nung nakaraang administrasyon. Tapos, ang lakas nyo pang kumuda. Ang mahirap niyan, mga kababayan, naghihirap ang Pilipinas. Sasabihin, presidente yan, kasalanan mo yan, bongbong. Pero hindi nyo alam na si PBBM ay nililinis lamang ang kalat
ng nakaraang administrasyon. Nakita nyo ba na umangal yung mama? Nakita nyo ba na siya po, mga kababayan, ay nagsabi kasi yung nakaraang administrasyon maraming ginawa na hindi maganda, kaya ito inaayos ko lang. Wala kayong narinig na ganon. Kasi ang presidente natin, kung ano yung nadatnan niya, kung may mga gusot, yun ang kanyang inaayos. Hindi po siya kagaya ng ibang mga tao dyan na para puro angal ang ginagawa. Diba? Huwag kayong maghanap. Huwag kayong maghanap sa presidente natin. Sa kanyang mga ginagawa, kung may pagkukulang man. Dahil kayo, sabihin nyo mas marunong pa tayo sa gobyerno. Ryan Floriano, ikaw, hindi mo ba minabati ko sa presidente natin ngayon? Ang lakas mo magsalita sa akin na mas marunong pa ako sa dating gobyerno, pero ikaw, binabanatan mo rin yung gobyerno ngayon. Oh, sino mas malala sa atin? Yung gobyerno natin ngayon, para sa mga Pilipino. Yung gobyerno noon, para sa mga Tsekwa. Oh. Ay, napakalaking bobo mo naman pala, Ryan Floriano eh. Kahit ikaw ang pumunta sa ibang bansa, yung 1% na yan, di ba? Kung titingnan mo yung tariff na yan, tayo na ang pinakamababa, nabawasan pa ng 1%. O tayo pa rin yung pinakamababa. Kahit siguro ikaw yung pumunta doon, hindi mo kayang gawin yan. Kumbaga, yung sa atin, kaya 1% na lang yung ibinigay kasi sobrang baba na natin. Alam mo, pwede ba magsabi ngayon, mga kababayan, isa kang malaking bobo. Yari ka! Oh. Ipasok ko na po ulit sa koral. Pag tayo ang pumasok sa illegal sa China, pinapa-deport. Pero pag sila, okay lang. Kaya nga, yun nga yung Ma'am Ophelia San yung sinasabi ko eh. Di ba? Kapag pumasok dapat ang mga tawag dito, mga kababayan, ibang lahi, dito ng illegal sa atin, dapat ipa-deport nyo. Hindi yung bibigyan nyo, baby, nyo pa, dito ka lang sa tabi. Diyan ka lang, mag-iintay kami hanggang makumpleto mo ang iyong dokumento. Diyan ka lang, pero bulsa namin kumpleto. Parang ganon? Diba? Pero pag tayo pumunta sa ibang bansa, mga kababayan, kulang ang dokumento, balik ka muna sa Pilipinas. Wala kang karapatan dito, kumpletuhin mo muna kung gusto mong pumunta rito. Aray ka! Diba? Parang mga ka-Jipinatics, ganun ba sila katakot? O meron silang utang na loob? Tapos mga kababayan, ito pa, sinasabi ni Roy Perez. Sabi pa ni Duterte sa mga Pilipino, mahirap kayo. Di ba? Piniay niya, mamatay kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam sa baitawan ng mga Pilipinong tanga. Pero yung mga Chinese, mga kababayan, ayaw niya maghirap. Yun ang binigyan niya ng mga trabaho. Dapat ang bigyan mo yung mga Pilipino. Sabagay, Tsekwa naman ata sila. Diba, mga kababayan? Okay, so hanggang dito na lamang at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na vlogs natin at uploads. Bye guys! See you! Zia!